Maligayang pagdating sa Guilin, China, isa sa mga pinakakamanghamanghang lungsod dito. Sa video ngayon sa YouTube, ipapakita ko sa inyo ang mga nangyayari sa likod ng kamera at lahat ng dapat malaman tungkol sa isang kamanghamanghang destinasyon sa China. Kilala ngayon ang Guilin sa magagandang tubig at bundok at matagal na itong sikat sa mga turista. Ngayon, ang China ay tinuturing ng patungo sa pagiging nangungunang ekonomiya sa turismo sa mundo. Ang turismo ay tumataas ng 10% taon-taon, mas mabilis kaysa iba dahil sa kasikatan ng China. Mahigit 85 bansa ang hindi kailangan ng visa papuntang bansang ito. Kung hindi ka pa nakakapunta, ngayon ang tamang panahon. Sa video na ito, ipapakita namin ang itsura ng paglalakbay sa China. May ilang apps na talagang kailangan mong i-download tulad ng WeChat at Alipay dahil maaari mong i-link ang iyong dayuhang credit card sa mga platform na ito at mag-enjoy ng cashless payment system sa buong China. Bukod pa dyan, maaari kang gumamit ng mga website tulad ng trip.com para mag-book na yung hotel, flight at lahat ng kailangan mong gawin. Kaya, huwag na nating patagalin pa. Tara at silipin natin ang Guilin. Mga kaibigan, umakyat tayo sa Solitary Beauty Peak, ang English name ng bundok na ito. Pinakabanal na bundok ito sa Guilin at tinuturing na hari ng lahat dito. Sa tuktok, makikita ang pinakamagandang tanawin ng lungsod at perpektong paraan para makita ang mga ruta ng gagawin natin ngayon sa Guilin. Sinimulan namin ang YouTube channel na ito ilang taon na ang nakalipas para mas maintindihan ng mga tao ang China. At ang kamangha-mangha sa lugar na ito ay mas maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pupunta. Sa China, sa 2026, gusto makita ang kasaysayan, pero gusto rin nilang makita ang mga makabagong teknolohiya na nandito. Ang Guilin ay isa sa pinakakamanghamanghang lungsod sa China dahil sa sinaunang kasaysayan, ganda ng tanawin at pagiging makasaysayan. Nakakita ka na ba ng tanawin na ganito? Wala nang hihigit pa dito. Mga kaibigan, sa paanan ng Solitary Beauty Peak, nakita ko ang isa sa pinakaastig na bagay sa China. Sa kanan ko, makikita ninyo ang larawan ng isang klasikong makata ng China na sumulat ng magagandang tula sa wikang Chino. Sinabi niya na ang tanawin ng Guilin ang pinakamaganda sa mundo. Kaya makikita rito ang kamanghamanghang mga manuskrito. Ito ay sinaunang tulang Chino na sinulat daan-daang taon nang lumipas. At dito mismo sa ibaba ko, itong kuweba na ito, tinatawag itong kuweba ng pag-aaral dahil noon, ang mga pilosopo ay pumupunta rito upang magbasa ng kanilang mga libro at magsulat ng kanilang mga tula dito sa ilalim. Sa mga mainit na araw ng tag-init, ito ang malamig at komportabling lugar para sa kanilang gawain. Ang bansang ito ay may higit 5,000 taon ng kasaysayan. Kapag bumisita ka sa sinaunang lungsod na Guilin, maganda itong lugar para matutunan ng kasaysayan. Ang pader at pasukan dito ay mula pa sa Ming Dynasty. Nasira ang mga pader ng lungsod ng salakayin at bumbahin ng mga Hapones ang China noong 1900 at 40 ngunit mga 20% nito ay nanatili pa rin. Ito ang dahilan kung bakit napakasikat ng China bilang destinasyon ng turista sa mundo. Saan ka pa makakakita ng mga bagay na 3 beses na mas matanda kaysa sa Estados Unidos ng Amerika? Mga kaibigan, nandito tayo sa isa sa pinakanatatanging lugar sa China, ang Vide Flute Cave. Kamangha-mangha ito at natuklasan ng isang magsasaka noong 1950. Nakakatuwa dahil 20 milimetro lang ang tubo nito kada 100 taon. Kaya milyon-milyong taon bago ito mabuo. At kamangha-mangha, ang mga lokal dito sa Guilin noon, kinukuha nila ang mga tambo at ginagawa nila itong plauta o instrumentong pangmusika. Dito sila pumupunta tuwing tag-init at nag-e-enjoy. Mga 11 Celsius ang temperatura rito, kaya napakalamig dito, napakalamig. Kahit mainit sa labas tuwing tag-init, pero napakaganda ng temperatura rito. Pero tingnan mo lang sa likod ko kung gaano kataas ang kisame na ito. Ibig kong sabihin, kamangha-mangha ito. Lahat ito ay gawa sa calcium. Mulay, tinitingnan mo mga calcium formation na nabuo sa milyon-milyong taon. Mahalaga ang pamanang kultural na ito para sa China. Alam mo, ang likas na ganda ng China ay isang bagay na maaring hindi nakikita ng maraming tao sa buong mundo. Pero kapag bumisita ka rito sa iyong paglalakbay sa Guilin, siguraduhin mong makita ang kamangha-manghang kuweba na ito. Isa ito sa mga pinakakamangha-manghang bagay na makikita mo sa buong buhay mo. Ngayon, kapag pumunta ka sa Guilin, isa sa mga pinakaastig dito ay kilala ito sa mga kahangahangang likang sining. At kasama natin dito ang kaibigan natin si Tang na isang ikatlong henerasyong pintor na gumagamit ng mga daliri. Gusto kong makita mo ito. Nakilala na niya mismo si dating Pangulo ng Estados Unidos na si George Bush doon. Astig, di ba? Nakilala na rin niya ang ilang malalaking sikat na tao sa paglipas ng mga taon. Tingnan mo na lang ginagawa niya dito. Makikita mo ang kamangha-manghang likhang sining, ang magagandang bundok ng Guilin.
At alam mo ba kung anong gagawin natin? Magkakaroon ako ng pagkakataon na subukan ito mismo. Kaya ito ay isang talagang kakaibang uri ng sining. Kailangan mong idiin ito at pagkatapos. Parang pataas at pababa, pataas at pababa, pataas at pababa. Makikita mo na hindi ito ganoon kadaling gawin. Oo, kaya nga mukhang madali pero mahirap pala kapag ginagawa na. Makikita mo parang ang dali lang gawin. At tingnan mo, pansinin mo ang pagkakaiba dito kung paano niya ginagawa ang mga patong-patong, di ba? May mga patong-patong ng bundok. Ang astig talaga. Kaya parang, ibig kong sabihin, parang ang simple lang. Oo, hindi masyadong maganda. Pero inaasahan naman dahil unang beses ko dito. Pero nakakabilib talaga ang galing ng mga tao rito. Ginawa mo rin ba lahat ng mga nasa likod mo? Oh, lahat ng malalaki at maliliit gawa ng sarili kong mga kamay. Gaano katagal mong ginagawa ang mga ito na nasa likod mo? Yung mga pahiga, inaabot ako ng halos 1 linggo sa paggawa. 1 linggo. Yung isa pang patayo, tulad nung itim at puti, inaabot ako ng 4 na araw. Wow, ang ganda! Pinakamahaba kong nagawa ay China Wall. Mukha lang siya madali, pero ginagawa ko na to na mahigit 30 taon. Espesyal to. Kaya dadaling ko pauwi kahit maliit lang kasi nagbibiyahe ako. Ilalagay ko sa opisina para maalala ko ang trip ko sa Guilin. WeChat Pay, Alipay. WeChat Pay. Sige, ayos. Kaya gagawin na lang natin, alam mo na, ganito talaga sa China. Parang nasa hinaharap ka na. Kaya ang gagawin lang natin ay magbabayad tayo dito. Si Tang, napakabait. Binigyan ako ng konting diskwento dito. Kaya 100 RMB na lang. Sandali lang. Ayan. Kaya 100 Remin RMB. Oo, tama yan. Ang ganda ng deal na yon. Mga $14 lang para sa isang kakaibang artwork na hindi ko malilimutan habang buhay at magandang alaala ko dito kasama ang bago kong kaibigan. Oo. Oo. Kaya mga kaibigan, pag pumunta kayo sa China, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ay siguraduhing matikman ang mga lokal na pagkain. At kasama ko ngayon ang tour guide ko, si Joe. Joe, kamusta ka? Ayos lang. Jackie, salamat. Ang galing mag-Ingles ng taong ito. Nag-aral siya sa Amerikanong guro. Pero ikaw ay taga rito, tama? Gaano ka nakatagal nagtutour guide? Mahigit 30 taon na. 30 taon na siyang tour guide. Kaya kapag bumisita kayo sa China, makakakilala kayo ng mga kahangahangang tao tulad ni Joe dito. Sila ang magtuturo sa inyo. At siya rin ang tumulong sa amin mag-order ng mga pagkain namin ngayon. Kaya bibigyan lang namin kayo ng kaunting preview ng mga pagkain na kakainin namin dito. Tama ba, inihaw na gansa? Yan ang specialty dito kapag bumisita ka. Parang ito rin yung parang barbecue wings ng gansa, di ba? Kung mahilig ka sa chicken wings, sigurado magugustuhan mo ito. Ang interesting nito mga pare, tingnan nyo itong putahe. Ito talaga yung lai tea. Nilagyan nila ng karne ng baboy. Ang ganda ng pagkakapresenta. At ito ang punto, alam mo, kung hindi ka pa nakakapunta sa China, talagang magugulat ka sa pagkain Chino dito. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Kung isang klase lang ang pagkain habang buhay, Chino ang pipiliin ko dahil maraming pagpipilian. Meron tayong masarap na putahe dito, gaya ng baboy na may sili. At ito rin, Joe, ano ito? Espesyal na klase ito ng lokal na isda, di ba? Beer fish ito. Ito ang beer fish. Ito ang piu. Binubuhusan ng isang bote ng beer dito, tapos pinapalambot ang lokal na isda dito. Kaya mga kaibigan, pag nasa China kayo, tikman niyo ang pagkain dito. Siguradong magugulat kayo. Parang nasa gitna kami ng kagubatan, sa liblib na kanayunan ng China. Ilang minuto lang kami mula downtown ng Guilin. Pero sa likod ko ay isa sa pinakakamangha-manghang tanawin, ang Elephant Trunk Cave. Ang nakakabilib dito, natural itong nabuo milyon-milyong taon nang nakalipas. Pero malinaw ang hugis trunk ng elepante na parang sumasawsaw sa tubig. Ngayon, mahal at kilala sa buong mundo ang mga elepante. Pero ipapapita ko sa inyo ang isang napakagandang bagay dahil kapag pumunta kayo sa China, huwag kayong magdala ng kamera at ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tuwing nasa isang sikat na lugar ka sa China, ito marahil ang isa sa mga pinakaastig na bagay. Hindi ko pa ito nakita kahit saan sa mundo. Pero sa madaling salita, may mga tao tulad dito na may dalang profesional na kamera. Meron silang iPad, kaya lalapitan ko ang taong ito. Sa madaling salita, huwag kang kumuha ng sariling litrato sa China. Upa ng profesional. Hi Sen, Shang ni hao, ni kei bai wo jiao ma? Kei, dui ba? Yi jiang duo shao qian na? 10 yuan. 10 yuan, tama ba? Kaya sa madaling salita, gagamitin niya ang profesional yung kamera. Ibig kong sabihin, parang 10,000 dolyar ang halaga ng kamera niya. Kukuha niya ako ng litrato. Siya ay ni Sichuan Yede. Ni Sichuan Yede, dui. Oh, siya ay profesional. Profesional siya. Kukuha niya ako ng litrato. Abutin ako ng $1 at 50 sentimo para may padala ito sa telepono ko. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa pagkuha gamit ang iPhone mo. Umupa ka ng profesional. Profesional. Sige, tara na tayo. Kaya mga kaibigan, sinasabi niya sa akin, alam mo, kapag kumukuha ka ng tanawin. Kailangan magmukha kang boss.
O, tingnan mo yan. Ibig ko sabihin, handa na siya agad. Laging handa ang taong ito. Bagay naman to sa suot ko. Sabi nila, itiklop daw ang braso. Gawin mo patagilid. Gusto ko kung paano nagbibigay ng trabaho ang turismo sa mga lokal. Ngayon, tingnan natin ang kinalabasan ng mga profesional kong litrato. Tingnan mo yan. Ang ganda ng litrato na yan. Professional ang gawa. 2 litrato ang pinadala sa akin. Gusto ko talaga ito dahil may bandila ng China sa ibaba. Maalala kung nasaan ako. Kaya ulitin ko, kapag pupunta ka sa China, maghanap ka lang ng ganitong tao. Sila ang kukuha ng pinakamagandang litrato para sa'yo. O mga kaibigan, kapag pumunta kayo sa China, isa sa mga bagay na dapat niyong gawin ay panoorin ang drone show. Ngayon, sa likod ko ay libu-libong drone. Hilalang China sa paggawa ng pinakamagagaling na drone. Kung di mo pa napanood ang drone show nila, baka mabahago pananaw mo. Sobrang kamangha-mangha. May pupuntahan kaming event ngayong gabi at hindi na ako makapaghintay na ipakita ito sa inyo dahil ito ang perpektong paraan para tapusin ang araw namin dito sa Guilin. Nasa event ako sa Guilin na nagpapakita ng iba't ibang intangible cultural heritage ng China. Nakakainganyo ang mga interactive na aktibidad dahil binibigyan nila ng pagkakataon ng bisita na maranasan ang kakaibang kulturang China. Sa akin ganito, nakakatulong ang turismo para maintindihan at mapalapit ang mga dayuhang biyahero sa iba't ibang aspeto ng China. Inasahan ng kanduran na ipakita ng China ang lakas nila sa pagmamanupaktura, AI, militar, dekuryenteng sasakyan at digmaang kalakalan. Pero ang estratehiya ng China sa 2026 ay paranas mismo sa mundo ang China. At tingnan mo kung sino ang dumating sa Guilin, ang nag-iisang Jackie Chan. Welcome to China! Sikat ang China sa mundo dahil sa kanilang kahangahangang drone shows na nagpapakita ng teknolohiyang Chino. At tingnan mo mga kamanghamanghang drone na nagpapakita kay Jackie Chan na nakasabit sa gilid ng isang gusali. Patunay ito ng husay ni Jackie sa Kung Fu na mahalaga rin sa kulturang Chino. Itinalaga si Jackie Chan bilang Global Travel Ambassador ng China. Darito ang kanyang mensahe para sa mundo. Mabilis na tren, matataas na gusali, highway, 200 yuan. Ipinanganak ako sa Hong Kong at ngayon ay nakatira sa Beijing. Kahit saan ako magpunta, palagi ako namamangha. Wow, wow, wow. Talaga? Kaya naman sinasabi ko sa lahat ng hindi talaga nakakaintindi sa China, pakiusap, pumunta kayo. Baka isang araw makita mo ako sa kalsada na gumagawa ng pelikula. Oh, totong Jackie Chan. Mga tunay na Chino mula China ang narito. Sina, maganda ang mga lungsod ng Sina. Mahal ka rin namin. Taga saan ka? Amerika! America! Palagi kitang iniisip. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nasa isip ko. Nung dati, gumagawa ako ng pelikula habang si Jackie rin ay gumagawa. Kalaunan, napagtanto ko bilang filmmaker. Isang aktor? May responsibilidad kang dalhin ang iyong kultura, dalhin ang iyong pelikula sa buong mundo. At iyon ang bagong misyon na iyon. Misyon ko ang tanggapin ang mga tagahanga mula sa buong mundo na pupunta sa China para manood ng pelikula ni Jackie Chan, makita ako sa pelikula at maranasan ang tunay na China. Ang sektor ng inbound tourism ng China ay may malinaw na mga kalamangan sa mga larangan tulad ng pamana ng kultura, infrastruktura, abot kayang presyo at teknolohiya. Batay sa ulat, nangakong maglalaan ng Trip.com Group ng 15 bilyong yuan, 2.2 bilyong US dollars sa loob ng 5 taon para makahikayat ng higit 200 milyong internasyonal na bisita. Sa aking pananaw, ang ganitong uri ng pangako ay maaring malaki ang maging epekto sa pagbubukas ng potensyal ng paglago ng ekonomiya ng turismo sa China. O mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang ating video ngayon habang dinala namin kayo sa lahat ng kamanghamanghang tanawin sa Guilin. Maraming pwedeng makita at gawin sa China. Kaya tamang panahon na para bumisita kung hindi ka pa nakakapunta. Ngayon, 85 bansa na ang visa-free sa China. Madali ring gamitin ang WeChat, Alipay at Trip.com para sa booking ng flight at tirahan. Wala nang mas magandang panahon para maglakbay papuntang China. Lahat kayo, kung ito ang una ninyong vlog na napanood mula sa akin, siguraduhin isubscribe ang channel, mag-iwan ng komento sa ibaba at manatiling nakaabang. Maglalakbay kami sa buong China sa susunod na 2 buwan at hindi na ako makapaghintay na maipakita pa sa inyo ang ganda ng bansang ito. Ako si Cyrus Jansen. Magkita tayo sa susunod na video.